Okay, buy limit tayo dito. SL natin dito. Diyan lang. Okay. So, naka-buy limit ako ng 10 micro contracts sa 96 level. SL ko, 28.75 level. Wait lang. I-re-evaluate ko to. Saglit. Okay. 1 minute time frame. Okay, wala nang ibang possible na. 30 seconds time frame. Pag dito sa 1 minute. Okay, sige. Possible dito. Okay. Tapos SL natin kung sakali. Ang SL natin, guys, grabe. Ilan yun? 1, 2 something? Wait lang, i-calculate ko nga. 1.3 yung SL natin. 1.3. Sige, okay lang. Okay lang yan. Meron kasing breaker dito sa 30 seconds eh. Gusto ko sana ilagay yung entry ko dito. Dito banda. Yan. Dito sana yung entry ko. Meron kasing breaker sa 30 seconds. Anyway. Guys, ito yung mistake na nagawa ko nung Friday. Hinabol ko siya. Okay, dyan lang. Dyan lang muna. Mag-pull back ka, pre. Kailangan mo mag-pull back. Okay, yung gold. Good luck, bro. Salamat, Sir Jet Li. Thank you. Okay. Yung gold natin, whoops. Malapit tayo ma-SL sa gold. Sige, okay lang. Maliit lang naman yun eh. Maliit lang to kung sakali. 5 minutes time frame entry kasi ito kung sakali. Tsaka eval rin to. Naka-eval rin ako dito. Kaya okay lang. Itong NQ talaga. Kailangan seryosohin to. Real money na to. So lahat ng wins and losses natin, real money lahat to. Kaya medyo may halong kaba. Nung eval, siguro yung kaba ko nasa 5% lang ganun. Tapos nung malapit na makapasa, yung kaba ko naging 10%. Dito sa funded account 10% lang rin ganun. Ganun talaga pag may tiwala ka sa strategy mo. Matalo ka man manalo, bawi ulit bukas. Kasi nakita nyo naman, 'di ba? Nakita nyo naman nag-work yung ginagawa ko. So meron lang talagang panahon. May panahon talaga na pangit ang market, talagang nai-stop loss ka, ganun. Pero at the end of the day, na-outweigh ng wins mo yung losses mo. Yun yung mahalaga. Okay, go. Uy, malapit na ako ma-SL sa gold. Wait lang. 15 minutes time frame. 1 minute. Sa ES naman, walang rason para puntahan yun. Guys, sa mga bagong pasok ng stream, palike ako ng stream. Salamat. Tagal kunin yung order ko. Ganito yung nangyari guys nung Friday. Pansin nyo? Halos same yung price action. Bumagsak yung price, pinuntahan yung sell side, nagkaroon ng 1 minute MSS, tapos naka-buy limit tayo, tapos tumaas ang sobra yung price, tapos dun tayo nag-buy limit sa area na yun. Pero meron ako kasing na-miss out.
Nalala yung sinasabi ko sa inyo na nawawalang bisa yung breakaway gap. Yun, nakalimutan ko yun. Wala na palang effect yun. So pupuntahan niya yung pinuntahan niya yung FVG na yun, dito banda, parang ganito rin, may FVG. Pinuntahan niya, tapos tumaas ng sobra. Yun dapat yung totoong trade ko dun. Hinabol ko kasi, may nakalimutan akong i-consider. Eto, nire-evaluate ko na to. Yan, ito. Kung matalo to, talagang trash yung market para sa akin. Tapos so almost 100. Okay lang kung sakali man, pero breaker yun. Hindi, kasi yung breaker na yun, hindi siya pumasok ng FVG. Para sa akin yun, para sa akin. Tapos sa 15 minutes time frame, yeah, valid. Valid. 5. Okay, malapit nang kunin yung entry natin, guys. Okay, I'm long 10 contracts, 97 level, SL 28 level. Okay, guys, good luck. Manalo matalo, 1 trade lang. Hindi na pwedeng mag 2 trades. Okay? Good luck sa atin. Yung TP ko, wait, saan ba pwede mag TP? Dito na lang, guys. Okay lang ako dito. Yan, dyan. Yan. Diyan lang. Okay na. But ang liit ng TP mo, halos 1:1 lang. Kasi galing tayo ng drawdown eh. Gusto ko munang makaalis ng drawdown. Paano pag tinaasan ko yung TP ko? For example, dito yung TP ko. Example lang. Yan, dyan. Oh. Paano kung dito yung TP ko? Tapos, tumigil dito yung price. Yan, tumigil dyan yung price. Tapos nag-reverse siya ng sobra. Tapos drawdown pa ako. Siyempre, ang una ko mafe-feel doon, sayang. Kinuha ko na lang sana. Nabawi ko na sana yung loss ko nung Friday. Parang ganun yung sasabihin ko sa sarili ko. Mainis ako sa sarili ko, masayangan ako. Tapos, after ko masayangan, may tilt ako. Ganun. Kaya gusto ko muna makaalis ng drawdown. O nga pala, etong setup na to, pwedeng mag-fail to dahil dito. Saan na yun? Yan, no? Merong NWOG. Pero kasi, nakita ko dati, pag sinusunod ko lang yung strategy ko, na-outweigh niya yung mga ganitong bagay. Wala, based sa experience ko lang, na-outweigh niya yung ganitong bagay. So, kahit may NWOG dito dati, kung finalo ko yung strategy ko, mas na-overpower yung strategy ko, parang ganun. Pero pwede pa rin to. Pwede niya pa rin i-prioritize to. Itong NWOG na to. Kasi magnet to eh. Gustong-gusto ng price bumalik sa NWOG na to. Sa gap na to. GL bro. Yun. Thanks Ronel. Kailangan ko ng bas-bas mo kasi ikaw yung payout king dito. Ay wait lang. Check ko yung gold. Uy, muntikan ako na SL sa gold oh. Yan oh. Tapos tumataas na siya. Okay. May SL ba tayo? Kasi para sa akin, ito yung pinaka nagme-make sense. Tapos, etong 5 minutes kasi guys, etong breaker kasi na to, no? Hindi siya tumapat sa FBG na to. Yan. Dito siya. Parang under siya sa FBG na to. Yan. Under siya dyan. Kaya confident akong kunin yung long ko. Pero, for example, no? Itong breakers na to. Yan, yung breakers na to. Tumapat siya sa FBG na to. Yan. Hindi ko na kukunin to, guys. Hindi ko na kukunin to. Yun yung parang narrative ko dito. Yan, oh. Pansinin nyo, ah.
Yan. O, diba? Hindi na-touch nung breakers, yung FVG. Kaya kinuha ko to. Under siya dito. Yun yung narrative ko. Sana mag-workout. Monday ngayon eh. Bawal mag-hold. Wait lang. Ano ba bang... Sa ES kasi guys, nakuha na yung FBG dito. Hindi nga dapat ginawa yun eh. Hindi nga dapat ginawa yun. Gusto ko sana gawin ng NQ muna. 30 seconds time frame. ES. Sa ES, ano ba bang pwede niyang balikan? Anong broker yan, boss? Shout out Sir Lexter. Tradeovate. Tradeovate yung pangalan ng broker na to. Pero under kasi ako ng prop firm. Okay. Mukhang may SL tayo, guys. Meron tayong line of defense dito. First line of defense. Ayoko yung ganitong price action. Mga ganitong price action kasi na-SL ako eh. Parang napanood ko na tong ganitong ginagawa niya. 10-16. Okay, first line of defense na break niya na. Second line of defense. Parang sira ang MT5. Bakit, bro? Ano nangyari? Paano mo nasabing sira yung MT5? Hindi ko pa nakikita yung MT5. Wait lang. 5 minutes time frame. Ba't ganito? Ba't ganito yung ginagawa ng... Halos first time natin ulit ma-SL twice in a row kung sakali ah. Second line. Second line. Ang weird ah. Pag nag-close yun dun, mataas yung chance na ma-SL ako. Okay, SL to guys. Nakita ko na. SL to. Hintayin ko lang tumaas ng konti. SL to, nakita ko na. Try ko lang dito. Kung sakali man. Kung sakaling bumalik dito. Di ko alam eh. Ano ba? Kasi meron pang FBG dito sa 30 seconds. 20 times 10, 200. Meron pa kasing, wait lang. Check ko dito.
Wala, di ko alam. Di ko alam. Second line of defense pa lang naman yung nabe-break niya eh. Ay, hindi. First line of defense pa lang naman yung nabe-break niya. Pero first time mangyari to kung sakali na-break eto, tas hindi niya dinire-diretso. Okay guys, i-move ko na SL ko dito. Yan, dyan na. Hindi na pwedeng pag na-violate pa to, wala na. SL na ako. Kaya pwede ko nang i-move dyan. Okay? Mag-manage tayo ng risk natin. Yan. Nirespect niya kasi yun eh. Nirespect niya to guys. Nirespect niya to. Ewan ko. Parang gusto kong bigyan ng chance to. Nirespect niya kasi yun. Pero yung ES kasi nag-lower low eh. Pwede siyang maging divergence. Kaya, ay, di ko alam. Sige, SL kong SL. Pero parang gusto ko na mag-cut ng loss ko ngayon dito. Pero dahil nangyari yung divergence na to, sa 30 seconds, tama, sa 30 seconds nangyari. Sa 30 seconds nangyari yung divergence, guys. Kaya parang gusto kong bigyan ng chance to. Yan Ay, nako. Parang di nagalaw yung MT5. Ay, ayaw ata tayo bigyan. Ay, nga no. Bakit dalawa na nagreklamo sa MT5? Ano nangyari? MSS to. 1 minute MSS to. 1 minute MSS to kaya. Pero usually kasi guys, pag ganito yung nangyari, nakikita nyo yung ginagawa ng price ngayon. Pag ganito kasi yung nangyari, dumediretso siya sa SL ko agad-agad. Walang hirap, ang hirap. Ewan. Okay lang ma-SL dito. Okay lang talaga. Ang hirap. Ang gulo ng price ngayon. Ang gulo ng pinapakita niya. 30 seconds. 1 minute time frame sa NQ. Okay. IFBG on. Divergence. Sige, bigyan ko to ng chance. Kung hindi dahil sa ginawa ng ES, kaya na ako pa kinil to. Promise. Binibigyan ako ng ES ng hope. Sa akin dit. Tiwala lang sa strat, boss. Yes, sir. Tiwala lang tayo sa strat. Pero kasi, yung part ng strat ko, nagkikill ako ng trade pag alam kong matatalo na. Pero, rarely lang kasi gawin ng ES to eh. Yung ganitong ginawa ng ES na to, minsan ko lang nakikita to. Siguro, last ko nakita to, siguro, last year pa. Bira lang mangyari to eh. Ang malinis na gawain ng price, no? Kanina, nung pumunta yung price dito, dyan banda. Nung pumunta yung price dyan, dinediretso niya pababa hanggang sa SL ko. Yun yung sanay akong yun yung sanay na price action. I mean, doon ako sanay na price action. Yung parang ganun. Na pag ito yung nangyari, tutuloy-tuloy niya yung SL, tutuloy-tuloy niya sa SL ko. Kaya kinikil ko na. Pero hindi naman niya na violate yung second layer of defense, kaya plus yung ES. Tignan mo, nagba-bounce siya sa level na to. 1, 2, 3, 4. Binigyan ako ng 4 na pagkakataon na i-kill yung trade ko para wala akong loss or maliit yung loss ko. Tapos sa 5 minutes, ni-respect niya yung OB na yun. Yung propulsion na yun. Hindi. Sorry. OB pala. Hindi pala propulsion yung OB pala yun. Okay. Eto na. Babagsak na to.
Babagsak na yan para sa akin. Para sa akin ang nakikita kong gagawin na ng price, no, babagsak na yan. Tutuloy-tuloy na yan sa SL ko. Yan yung gusto kong makita. Ano mong binalikan niya dun? Wala na. Sa akin, di din... Oh, 3 tao na guys yung nagreklamo na hindi... Yo, shout sa 12 viewers. Zap, palike ng stream guys. Yan, pagkatapos nito, gusto kong dumiretso na dito sa SL ko. Yun yung gusto kong makita guys. One, two, three level. 1, 2, 3 level. Dito. 30 seconds. 30 seconds. Wala eh. 1 minute time frame. Section. Hindi ko alam. Wala naman update sa kanila. Hintayin nyo lang. Baka nag-freeze lang yan saglit yung MT5. Binigyan na ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na pagkakataon na i-kill ko yung trade ko. Hindi ko alam guys. Hindi ko alam. Gusto ko nang i-kill tong trade ko na to. Halos ngayon lang ulit ako naka-experience ng ganito Alam niyo yung feeling na mataas yung chance ng may SL ka, kill mo na. Tapos after ilang kandila, ay hindi, mag-workout siya. Tapos titingin ka sa sister pair, ay mag-workout siya. Tapos after ilang minutes, ay shucks, wala, babagsak na to. Babagsak na talaga to. Pupunta niya na yung SL ko. Tapos after ilang kandila, tapos yung sister pair, ay hindi, kaya pa, buhay pa yan. Hindi ko alam guys. Hindi ko alam talaga, promise. Hindi ko alam kung anong tamang gawin. Alam mo yun? Mixed emotions. Ayoko na guys. Bang. Tapos ang Monday. Ayoko na. That was a 565 USD win. Ba't ko kinuha? Wait lang, saglit. Basta, yun na yung trade ko for today. Hindi. Ganito. Okay, so nakikita nyo, no? Panalo yung trade na yon. Okay? Pero, hindi ako masaya. Hindi ako masaya sa trade na yon. Explain ko kung bakit. Una sa lahat, kilala ako ng mga tao or students ko na magaling ako tumingin ng levels. Okay, levels. Kung alam ko mag-fail na yung trade, kikil ko na yung trade ko, tapos pag na-kill ko na yung trade ko, napapanood ko lagi siya na pumupunta sa SL ko. Kaya natitiwala ako sa ganung price reading ko. Okay? Okay, trade breakdown tayo. Wait lang, ilagay ko lang to. Yan. Diyan yung TP ko kung sakali, no? I-mental trade ko na lang. Okay? Ang nangyari kasi niyan, guys, trade breakdown to Grabe, ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng trade na hindi ako masaya na nanalo ako. Okay? Pagka-open ng market, ito yung 9:30 candle na yan, pagka-open ng market, bumagsak siya ng sobra. Okay, so anong iniwan niya? Buy side. Okay, buy side iniwan niya. Pero kasi, valid yung pagbagsak niya dahil may NWOG dito. Ano ang NWOG? Isa siyang gap na ginagawa ng Friday at saka Monday. Okay, between the last opening price of Friday and the first opening price of Monday, yung gap na yun. Okay? So, magnet tong NWOG na to. Okay, so nakita ko bumagsak siya ng sobra, pero may ginawa siya sa area na to. Okay, may ginawa siya sa area na to. Tapos, pumunta ako ng 1 minute time frame. Wait lang, saglit.
Pumunta ako sa 1 minute time frame. Nakakita ako ng market structure shift. Okay? Market structure shift. Ito, oh. Yan. Okay? 1 minute MSS yan. Tapos, nag-iwan siya ng 2 FVG. Yan. Nag-iwan siya ng 2 FVG. Okay? Ngayon, meron tayong breaker dito. Yan. Lagyan ko ng rectangle, guys, ah. Meron tayong breaker dito. Yan. Okay. So, dito ako banda naka-buy limit. Okay? Ba't ako naka-buy limit dito at hindi sa breaker? Kasi minsan hindi binabalikan yung breaker eh. Kaya okay na ako sa FPG na to. At saka meron rin kasing 30 seconds breaker kanina. Pakita ko sa inyo. Ayan o. 30 seconds breaker. Kaya mataas yung chance na hanggang dyan lang yung price. Kasi yung strategy ko or yung model ko, may kinalaman yung 30 seconds time frame dun. Okay? So yun, nag-enter ako sa FPG na yan. Ngayon, papakita ko sa inyo kung bakit ako nag-early kill. Okay? Or kinil ko na. Hindi ko na hinintay pumunta sa TP ko. Unang-una sa lahat, ako yung tipong trader na nakikita ko kung mag-workout or mag-fail yung trade. Diba? Pansin nyo naman, sa mga previous na mga streams ko, sinasabi ko sa inyo, ay guys, hindi na to mag-workout. Ay guys, mag-workout to. Sige, TP ito, ganun. Tapos most of the time, nangyayari siya, diba? So, meron kasi akong tinitignan dito kanina. Itong breaker na to. Yan, yung breaker na yan. Okay? Ngayon, i-fib mo yan. I-fib mo yung breaker na yan, Fibonacci mo. Kunin mo yung 50% ng breaker na yan. Okay? Kunin mo yung 50% ng breaker na yan. Una sa lahat, hindi pwedeng ma-violate yung 50%. Hindi pwedeng ma-violate yung 50% ng breaker. Hindi pwedeng ma-violate at ma-disrespect yung 100% ng breaker. So, nangyari niyan, bumagsak yung price ng sobra, dinisrespect niya muna yung 50% ng breaker. Kaya sabi ko, delikado na to. Ayoko. I mean, ang dami ko nang nakitang ganito. Kumbaga, napanood ko na yan. Okay? Dami ko na nakitang ganito. Pag dinisrespect niya yung breaker, sobrang daming beses na na-ESL talaga ako pag dinidisrespect yung breaker. Okay? So, nakita ko rin, 100% dinisrespect ng price yung breaker na to. Maabot hanggang dito sa consequent encroachment neto. Pag i-fib mo rin yan, umabot siya sa consequent encroachment neto. Pero kasi, nirespect niya. Nirespect ng price yung consequent encroachment or PDR na to na pinababasehan ko. Tapos, gumawa pa siya ng divergence sa ES. Kaya ako nag-hold. Kaya ako nabigyan ng hope. Pero pag ganito, kinikil ko na yan. Kaya ako nabigyan ng hope. Okay, dahil sa ES. 1 minute MSS sa ESO, tas divergence. Okay? So, pero kasi, sa trading plan ko, kailangan kong i-kill yun. Kailangan kong i-kill yun, guys. Pag alam ko nang may nangyaring ganito sa price, nasa trading plan ko, kailangan ko nang i-kill yun. Kaya nga, hindi ko ma-kill kasi binibigyan ako ng hope ng ES na to. Binibigyan niya ako ng hope na, okay, tataas pa yan. Kaya nag-hold ako. Ngayon, pumunta ako ng 5 minutes time frame, meron ako nakitang swing point dito or minor liquidity. Yan lang. Yan, nakita ko, meron tayong minor liquidity. So, sabi ko sa sarili ko, sige, spike mo lang yan ng konti. I-purge mo lang yung minor liquidity na yan, out na ako. So, ang ginawa niya, pinurge niya, yan, ito yon, yan. Pinurge niya yan. Kaya sabi ko, sige, out na ako dyan. Kasi, pag pinurge niya yung minor liquidity na yan, pwede na yan bumagsak ng sobra. Pwede na yun, pwede yun. Okay, kaya yun, kinil ko na dito. So, ang gusto ko kasi, kahit sino naman, 'di ba? Kahit sinong tao naman, ang pipiliin nila makaalis ng drawdown. Pag hinayaan ko kasing mag-TP hit ako, guys, okay? More than 1,100. Wait lang, i-calculate ko na lang para makita nyo. Dito yung TP ko, 'di ba? 156. Wait lang. 156 times okay, 1,500 USD, guys. 1,500 USD yung makukuha kong profit kung sakali man na pinaabot ko sa TP ko. Ibig sabihin nun, nakaalis ako sa drawdown. Pero kasi, eto yung problema ng ibang traders. Huwag kang gumawa ng goal mo. Okay, huwag kang gumawa ng goal mo.
Paano ko ma-explain yung ganito? Ang goal ko each day, ma-survive yung price action. Papakita yung strat ko, titake ko yung strat ko, tapos ititipi ko sa reasonable level. Hindi ko siya ititipi sa level na makakaalis ako ng drawdown or makakakuha ako ng malaking profit. Hindi ganun. Ibibase ko pa rin sa price action. Okay? Kasi paano kung dinemonyo ako ng utak ko? Sinabi ng utak ko sa akin, sige, hayaan mo magtipi yan. Pag nanalo yan, alis ka agad sa drawdown. Hindi. Napaka-selfish ng ganun. Paano kung nag-reverse yung price? Di mas masakit mararamdaman pag nag-reverse yung price. Ang una mong sasabihin sa sarili mo, ano ba yan? 500 USD na yun, hindi ko pa kinuha. Nakaalis sana ako sa 50% ng drawdown ko. Diba? So, hindi ko hinayaan na lamunin ako ng goal ko na yun na makaalis ng drawdown. Hindi ko goal makaalis ng drawdown. Ang goal ko, maka-execute ng trade, maka-TP sa reasonable level, tas kung anong ibibigay sa akin ng market na points, based sa level na yon, magiging masaya ako. Okay? Ganun siya. Ganun yung ginagawa ko. Okay? So, hindi ako masaya sa win na to kasi hindi ko sinunod yung trading plan ko na kailangan kong i-kill pag may nakita akong ganito. Kaya yun, kahit pumunta sa TP ko to, wala akong pakialam. Okay lang yun. Okay lang yun. Kasi, napanood ko na to eh. Kung ibang araw to, dumedire-diretso sa SL ko yun. Di ba nakita nyo naman sa mga previous videos ko? Pag na-violate niya, yung mga PDRA dito sa left side, dumedire-diretso sa SL. Okay? Kaya yun. Kaya kahit pumunta man sa level ng TP ko, okay lang sa akin. Lalang yun sa akin. Yun yung gusto kong lesson na makuha nyo ngayong gabi na to.